Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 29. Huwag mo nang masyadong ilapit ang sarili mo sa kapatid ko. Huwag mo siyang gamitin para lamang bumalik ako sa'yo. Sino may sabing ginagamit ko siya? Magkaibigan na rin kami ni Claudette. Sana nga iyon lang, dahil mas lalo akong lalayo kung idadamay mo siya. Hindi ako ganyang klase ng tao, Mary. You know me. Hindi ako mandadamay ng ibang tao dahil lang nasaktan mo ko. Hindi ko na narinig ang sagot ng kapatid ko. Isang kisap mata lamang ang hindi mo man lang ako ininda sa plano mong pakikipaghiwalay. Very visible ang lungkot sa tinig ni Timothy. Sorry, pero yun na yun. Buo ng desisyon ko. Desisyon mo? I understand. Katahimikan na naghari sa loob ng sasakyan. Hanggang sa makatulog na ako. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko ang paglutang ko sa ere. Buhat na pala ko ni Timothy. Ibaba mo na ako. Tinapi ko pa ang balikat nito, ngunit hindi ito nakinig at nagpatuloy na sa pagpasok. Wala si Jan. Dito muna ako. Babantayan kita. Maingat ako nitong pinaupo sa couch. Ako nang bahala sa kapatid ko. Pwede ka nang umalis. Nang lingunin ko si Mary ay seryoso ang ekspresyon ng mukha nito. Halatang hindi ito natutuwa sa paglapit ni Timothy sa akin. I'll stay here. Hindi ko naman kailangan makinig sa'yo, no? Napasinghap ako sa tinura ni Tim. Bakit naging rude na ito sa dating kasintahan nito? Paano babalik si Mary kung ganyan siya? Kahit ako kung ang ex ko ay ganito na magsalita, nung kang balikan ko pa. Rude, Timothy. Umira pa si Mary. Lumapit ito at tinabig ang kanyang kamay na nakahawak pa sa akin. Ako nang bahala. Tumayo ng tuwid si Tim, saka humakbang patungo sa couch at naupo roon. Mary, huwag kayong mag-usap ng mahinahon. Payo ko rito. Hindi magiging mahinahon kung makikita ko na ginagamit ka niya. Paano mo nasabing ginagamit niya ako? Iyon yung way ng trato niya sa'yo. Hindi magandang maging close kayo. Hindi ako natutuwa. Seryosong ani nito. Dahil ba ex mo siya? Dahil may possibility na gamitin ka niya at masaktan ka. Naging nobyo mo siya. Ilang taon. Kilala mo siya, Meredith. Bakit ganyan ka magsalita? Gulat na ani ko. Walang pakialam kung marinig pa ni Timothy yon dahil may tendency na gagamitin kasi niya. Hindi niya ako ginagamit. At saka bakit ako masasaktan kung ikaw naman itong nanakit sa kanya? Alangan namang sa akin siya gumante. Hindi naman ako yun basta na lamang nakikipag-break sa kanya. Natamemi ito. Ikaw! Turo ko kay Timothy. Hindi ba't magkaibigan na lamang tayo? Yeah, pero kung dumating man sa point na magiging higit pa sa pagiging magkaibigan ang marating ng relasyon natin, wala namang problema Single naman ako. Timothy, gigil na ani ni Meredith rito. What? Nagsiselos ka ba? Bakit mo ko iniwan kung hanggang ngayon naman pala ay selosa ka pa rin? Labas ka na kung magkaroon man kami ng relasyon ng kapatid mo. Pareho naman kaming single Gago. Natawa lang ang lalaki. Umalis na kayong dalawa. Huwag niyo kong idadamay sa issue niyo. Clau, sorry. Hingi agad ng tawad ng kakambal ko. Ako nga ang dapat mag-sorry rito. May nangyari sa amin ng ex nito. Isang malaking pagkakamali yon na hindi ko alam kung makukuha kong ihingi ng tawad dito. Iwan niyo na lamang ako. Kaya ko na ang sarili ko. Pumunta na kayo sa lakad ninyong dalawa.
Solo akong pumunta, Claudette. Si Mary na napaiwas ng tingin. Hindi na ako pupunta, Claudette. Saka sumandal sa upuan si Timothy at pumikit. Matutulog pa yata ito rito. Tim, busy ka, di ba? Umalis ka na. May mga meeting ka pa na naka-schedule today. Inaasahan din ng mga kaibigan natin ang presensya mo roon. Don't mind my schedule. Nakipag-break ka na, di ba? Sarap hampasin ng unan. May painom-inom pang paluhod-luhod pa at pagmamakaawa. Tapos, hindi pa man nagtagal, ang hiwalayan ay ganito na ang attitude niya. Pwes umalis ka na. Ayoko. Waring napipigil ng galit si Mary. Tinapi ko ang balikat nito. Hayaan mo na. Mukha kasing balak lang ni Tim na asarin ng kapatid ko. Dito lang din ako. Baka mamaya ikaw ang gantihan dahil lang sa desisyon ko. Lang? Nilalang mo lang ba ang desisyon mo? Grabe. Parang iyong relasyong tinapos mo ay 1 buwan lang eh. Hindi mo naisip na mahigit 1 dekada na yon. Then move on ka na lang? Mahirap ba yon? Diyos ko, parang mga teenager lang ang sagutan. Sarap maglaya sa sarili kong apartment. Oo, mahirap. Lalo't hindi mo ko binigyan ng magandang explanation kung bakit ayaw mo na. Ayun, natamemi na ang kapatid ko. Nang may tumawag kay Mary, saglit itong umalis. Nasolo tuloy ako ni Tim na agad tumayo at sinapo ang leeg ko. Ano ba? Saway ko rito. Natural kasi kung umakto ito. Clau, naisip ko lang, hindi ka lasing. Ako lasing. Tell me, ginapang mo ba ako? Agad kong pinalo ang hita nito. Hoy, ikaw ang may kagagawan. Baka nga sa buong duration na ginawa natin ay si Meredith ang nasa isip mo. May kalakip na inis ang pagbigkas ko. No, kahit lasing ako, alam kong ikaw yon. Kinilabutan yata pati singit ko sa ibinulong nito. Namilog pa ang mata ko. Hindi makapaniwala. Cheater! Cheater! Tumawa ito. Pati balikat ay yumugyog dahil sa pagtawa nito. Hindi pa rin nakabalik si Meredith, kaya siguro malakas ang loob ng lalaking ito na tumabi sa akin at magsabi ng mga nonsense na bagay. Clau, witness ka na makipaghiwalay ang kapatid mo. Ibig kong sabihin, nag-cheat ka sa piling mo sa kapatid ko. Mahal mo, pero nakuha mo kong ikama. Pero hindi pa rin cheating yun, dahil hindi naman ako nakatali pa sa kanya. Claudette, sa totoo lang, mas interesting ang ugali mo kaysa sa kapatid mo. Huwag mo nang ituloy pa ang sasabihin mo. Kilabutan kang lalaki ka. Akmang didikit ito nang mapailing sa pinto. Narinig namin ang yabag, kasunod ay ang pag-ikot ng doorknob. Dali-daling lumipat si Timothy ng upuan. Takot din naman talaga. Bumungad si Meredith na agad umirap sa lalaki at lumapit sa coach. Pupunta sila mama rito. On the way na sila. Bakit? Hindi ko naman sila kailangan dito ah. Hindi sila welcome rito. Sis, kahit naman magkagalit kayo, parents pa rin natin sila. Worried sila sa'yo. Gusto ka rin nilang alagaan. Ayoko. Para sa akin, Clau. Please. Pinalungkot pa nito ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tim, pwede ka nang umalis. Papunta na ang parents namin. Ayokong magtanong man sila sa estado ng relasyon natin. Ikaw ang magpaliwanag. Tutal, ikaw naman itong napaladesisyon sa buhay eh. Buti na lang, napigil kong matawa. Tinutudyo nito ang kapatid ko sa mga salita nito. Hindi ko alam kung para buwisitin ito bilang ganti or ito ang way nito para makuhang muli ang atensyon ni Meredith. Hindi ka ganyan hard-headed, Tim. Bakit nagkaganyan ka? Dahil iniwan mo ko. Hindi ko na napigil ang matawa pa.
Gagong Timothy. Lakas din ang tama. Not funny, Timothy. Saka lumaya si Mary at nagtungo sa kusina. Ikaw, duro ko rito. Yang style mo, masyadong bulok. Gets ko si Mary. Kung plano mo nga akong gamitin para gantihan siya, huwag mo nang ituloy. Hindi ka rin magwawagi. Ang kaninang kulang na mga mata nito ay naging seryoso. Gumuhit ang ngising, hindi ko alam kung bakit kinilabutan ako. Sorry, Claudette, pero magsisimula na ako. Tumayo ito at humakbang palapit sa pwesto ko. Nang tumingala ako ay mabilis itong yumuko at inilapat ang labi sa mga labi ko. Bilog na bilog ang mata ko sa labis na gulat. Nararamdaman ko pa ang dila nito sa loob ng bibig ko. Tinudyo ang aking dila. Dumiin pa ang pagkakalapat nang humawak pa ito sa bato ko. Sa gigil nito, muntik pa nitong makalimutan na pakawalan ang labi ko para makahinga. Nang ginawa namin ito yon, ay halos habulin ko ang ilang segundong pigil na pigil ko ang paghinga. Tim! Perfect, usal nito. Sabay pinaglandas ang isang daliri sa labi ko. Mamaya ulit. Litong-lito na ako sa inakto nito. Hindi ito lasing. Nasa katinuan ito. Unless nasiraan na nga ba ng bait dahil sa pakikipaghiwalay ng kapatid ko. Pagkatapos ng kapangahasan, ay umakto itong parang walang nangyari. Dumating ang parents namin ni Mary. May mga dalang pagkain at gamot. Hindi pa nga alam ang sakit ko. May mga gamot na sila. Magpapahinga muna ako sa kwarto ko. Biglang tayo. Sabay lakas patungo sa kwarto. Mas mabuting umiwas na lamang muna. Masama ang pakiramdam ko. Ayaw kong pati mood ko ngayon ay masira. Baka mas lalo lang akong lagnatin. Pasara pa lamang ang pinto. Ay narinig ko na sina mama na nagsasalita. Kaya kami nagpunta rito ay para talaga makausap ka, Timothy. Napairap ako sa narinig. Imbis na isara ang pinto, ay hinayaan ko ang maliit na pagkakaawang noon upang marinig na rin ang mga tao sa sala. May sakit po si Claudette. Akala ko po siya ang concern nyo, kaya kayo naririto. Iho, nalaman kasi namin kay Mary na may problema kayo. Nakipaghiwalay na po siya sa akin. Napasinghap si mama sa gulat. Hindi man lang marunong mag-filter ng bunganga ang lalaki. Hindi na raw po niya kaya akong mahalin. Naririnig ko na sinasaway ni Mary ang lalaki pero walang balak ang isang yon na huminto. Nawala na raw po yung pagmamahal niya sa akin. Tinapos na po niya ang relasyon namin. Meredith, nakuha mong gawin yon? Bakit? Nag-iisip ka ba? Singhal ni mama. Parang mas affected pa ito sa hiwalayan ng dalawa. Samantalang si Mary ay hindi naman mukhang dinidibdib ang paghihiwalay nila. Tapos si Tim, nakukuha pang umarting cool sa harap ng mga ito. Ma, pwede po ako magpaliwanag. Okay naman po kami ni Tim eh. Nagkabalikan na kayo? Ibig ko pong sabihin, nakapag-usap na po kami. Hiwalay na po kami at wala nang balak ayusin at ibalik pa ang relasyong tinapos ko na. Stupid! Singhal muli ng ginang. Tita, wag na po kayong magalit. Kung ano man po ang desisyon ni Meredith, kailangan ko pong respetuhin yon. Kung saan po siya magiging masaya ay tatanggapin ko po. Sinayang yung dalawang halos isang dekadang relasyon. Kung wala na pong pagmamahal, dapat lang po natapusin. Wala na yung love ni Meredith sa akin, tita. Time will come na tuluyan ko rin po yung matanggap. For now, mahirap. Pero kaya ko po to. No! Hindi ako papayag, Meredith. Pwede ba tayo mag-usap? Pa, help! Takot na ani ni Meredith sa ama namin. Tahimik lang din naman kasi takot din kay mama. Anong help? Mag-uusap lang naman tayo. Gusto kong malinawan sa mga desisyon mo sa buhay. Natahimik na sa sala. Pagkatapos lumabas na sila ni mama. Sunod ko na lamang narinig
ay ang tinig naman ni Papa. Ngayon, hiwalay na kayo ng anak ko. Matutulungan mo pa rin ba kami ng asawa ko sa negosyong iniaalo ko sa'yo? For now, no po. Hindi ko pa po napapag-aralan ang offer nyo. Masyado akong maraming inaasikaso. Pero kung matiyak ko naman pong ayos yon, ako mismo ang lalapit sa inyo. Thanks anak. Hindi man naging maganda ang kinahantungan ng relasyon ninyo, hindi mo pa rin kami tinalikuran. Naguguluhan lang ang anak ko. Baka sa mga susunod na araw lang ay ma-realize niya na mahal ka pa rin pala niya. Babalik din yun sa'yo. Imbis na i-advise na mag-move on, false hope pa ang ibinigay nito sa lalaki. Pareho lang din sila ni mama. Pinaalis ko rin ang parents ko. Bakas na nga rin kanina ang inis ni Papa sa attitude ko, pero nanindigan ako na hindi ko sila kailangan. Kaya nang mabwisit si Mama sa attitude ko, hinila niya paalis si Papa. Si Mary umalis na din dahil may lakas siya. Pati na rin si Timothy na siyang unang umalis. Pagkatapos kong maghapunan, ay nagpa siya akong humiga na upang makapagpahinga. Nagsisimula na kasing lumakas ang ulan. Hindi ko alam kung may bagyo dahil hindi naman ako nanonood ng balita. Hindi naman agad ako nakatulog. Kaya nag-cellphone muna ako. Kakulitan ang matalik kong kaibigan na naghahanda para magpunta raw sa club at maghanap ng chicks na pwedeng ma-take home. Mahilig naman siyang tumingin at tumikim sa babae. Pero wala siyang balak na mag-settle down. Sadya sigurong hindi pa niya nakikilala ang kamatch niya. Mas lumalakas pa ang buhos ng ulan. Hindi naman siguro babaha sa area dahil maganda naman ang lugar na to. Clau, tinig yun ni Timothy. Tinatawag ang pangalan ko. Gising pa ako pero para lang akong nananaginip. Sa labis na gulat ay nabitawan ko pa sa mukha ko ang cellphone. Claudette, what happened? Are you okay? Taranta na ani ng lalaki. Hindi pa naginip, kaya bumangon ako at mabilis na nilapitan ng pinto para pagbuksan yon. Timothy, anong ginagawa mo rito? Basang-basa ka! Tarantang tumalikod ako upang kumuha ng towel. Sino ang nasa katinuan na malakas ang ulan ay makukuha pang dumayo ng bahay? Pagkahila ko ng 2 towel sa lagayan, ay binalikan ko kaagad ito. Nasa sala na ito, naghubad na ng sapatos niyang basarin. Ipinatong ko sa balikat nito ang towel. Parang ako lang ang natataranta. Nang makatayo ito pagkatapos mahubad ang sapatos, agad akong pumwesto sa harap nito at hinawakan ang laylayan ng t-shirt nito. Para naman itong masunuring bata na iniangat pa ang 2 kamay upang tuluyan kong matanggal ang t-shirt na basang-basa. Nahulog pa ang tuwalya sa sahig. Nang mahubad ko na ang suot nito, iniabot ko rito ang isa pang towel na hawak ko. Saka sunod kong hinawakan ang belt nito, pero kusaring napahinto nang ma-realize ang ginagawa ko. Dahan-dahan pa akong napatingin sa lalaking ngayon ay may ngisi na sa labi nito. Go on, Claudette. Ituloy mo ang balak mo. Parang napaso agad ako. Kaya binitawan ko. Sorry, nataranta lang kasi ako eh. Hingi ko ng dispensa. Saka niyo ko ang towel na nahulog. Tapos ipinatong sa ulo nito yon. Akma na naman sanang pupunasan yon. Go on, Claudette. Hindi ko nararanasang maalagaan na tulad nito. Ang sarap pala sa pakiramdam. Halos pabulong nitong ani. Hindi, may 2 kamay, gamitin mo yan. Saka ko umatras. Napabungis-ngis ito. Pero ang loko mukhang balak pang asarin ako dahil habang ngising-ngisi ay binaklas niya ang belt niya. Hinila yon at itinapon lang sa cuts. Napasunod pa nga ng tingin ko roon. Tapos agad ding bumalik sa pinanggalingan ng aking tingin. Sunod na ibinaba nito ang zipper ng pants nito. Dapat umiwas na ako ng tingin, pero waring gusto ko rin naman na makita kung ano yon.
Eyes up here, Claudette. Tudyo ng dating kasintahan ni Mary. Kaya para akong nahipnotismo na napatingin naman sa mukha nito. Basa rin ang pants ko kaya kailangan kong hubarin. I think pati ang brief ko. Hindi mawala. Sa mukha nito ang ngisi. Eh di maghubad ka. Gaga talaga. Hindi ko alam kung ako ba talaga ang sumagot ng ganun eh. Kaya nag-iwas akong muli ng tingin. Bakit ba kasi nagpunta ka rito? Ang lakas ng ulan oh. Bumiyahe ako papunta rito. Na hindi pa umuulan. Saka lang umulan nung malapit na ako. Tapos, hindi mo naririnig yung pagtawag ko sa gate pa lamang. Nabasa na ako kahihintay. Kaya ayun, inakyat ko na lamang ang gate mo. Ganun pala ang nangyari. Kaya pala basang-basa ito. Nang muli kong itong tignan, nakabalot na ng towel ang bewang nito. Ang pag-iwas ng tingin lang ang kaya kong gawin. Naiilang akong bigla. Magsha-shower lang ako para hindi ako magkasakit. Paalam nito. Tumango naman ako bilang tugon. Wala akong mapapahiram na damit dito eh. Kaya naman dinampot ko ang hinubad nitong t-shirt at pants. Naroon na rin pala ang brief nito at boxer short. Parang biglang nangamatis ang mukha ko dahil sa hiya habang tinititigan yon. Kahit naiilang, kinuha ka na rin at dinala sa lababo. Kinusot ko ang mga yon at binanlawan. Sa ako nagtungo sa washing machine na nakapwesto sa likod lang ng bahay. Medyo nilalamig pa ako, pero hindi naman ako nababasa dahil may bubong sa area na to. Ginamit ko ang dryer upang matuyo yun. Ilang ulit pang inikot yon. Nang makontento ako, ay kinuha ko na ang mga yon. Binuksan ko ang electric pan at ipinatong doon ang pantalon ni Tim. Saka ko kinuha ang plancha para planchahin ang damit nito. Doon niya ako inabutan nang matapos siyang maligo. Salamat, Claudette. Sinulyapan ko lamang ito. Towel pa rin ang gamit nito upang takpan ang kahubdan. Kaya hindi ko makuhang tagalan ang tingin dito. Iniabot ko rito ang t-shirt. Nang matapos ako roon, agad naman itong kinuha. Sinunod ko ang boxer nito, pinlansya ko na din ulit. Saka muling ibinigay rito. Ano bang hinihintay mo dyan? Magbihis ka na! Later, hindi ako sanay na mauna ang t-shirt bago ang brief. Agad dumako sa brief na naka-line up pa ang tingin ko. Parang mas nagiinit ang pisngi ko, lalo't sinisimulan ko na yung planchahin. Pwede na to. Thanks, Claudette. Aliw na aliw pa na tumitingin ang gunggong. Kung hindi ito nagpunta rito, hindi sana makakaramdam ng ganitong kahihiyan sa sarili kong tirahan. Pwede kang matulog dito sa sala. Kaya mo naman ng sarili mo, hindi ba? Matutulog na ako. May pasok pa ako bukas. Patakbong tinungo ko ang silid. Narinig ko pa ang tawa nito. Mukhang nakakahiligan nitong tudyuin ako. Effective naman ang panunudyo nito dahil nang magawi sa salamin ang tingin ko ay kitang-kita ko ang labis na pamumula ng mukha nito. Claudette, dito na lang din ako. Gulat pa ako nang sumunod din itong pumasok. Hindi ka pa rin ba nagbibihis? Hindi naman ako sanay na matulog na may suot. Sabay sampa sa higaan ko. Huwag ka rito. Hindi magandang tignan na ang babae at lalaki ay magkatabi sa kama. No, dito lang ako. Kung gusto mo, roon ka sa couch. Wow, ang kapal ng mukha mo, Timothy ha. Biglang ani ko sa labis na pagkamangha sa kakapalan ng mukha nito. Saan ka matutulog? Tanong nito sa kaprending humiga sa kama. Dahil ma-pride, hindi ako pumayag na matuwa ito. Humiga rin ako sa kama. Akala niya siguro masosolo niya ang higaan ko. Nek-nek niya. Agad itong umikot. Napaharap sa akin. Hindi ka ba nilalamig, Claudette? Gusto mo bang yakapin kita? Malamyos ang tinig nito. Kaya bahagya akong napapikit. Nakatalikod naman ako rito, kaya hindi nito kita ang naging reaksyon ko. Umusog ito, kahit hindi ko pa sinasabi. Naramdaman ko ang init ng katawan nito na bumalot sa akin. Tim, nakakalimot ka na. Si Claudette ako, hindi si Meredith. Alam ko kung sino ang babaeng yakap ko ngayon.
Napanatag ang pakiramdam ko sa tinura nito. Kaya naman dahil doon ay umikot na rin ako paharap dito. Pero may ibang balak talaga ito. Dahil pagkaharap ko pa lamang ay sumunggab na agad ito ng halik sa labi ko. Agad akong tumugon. Isang malaking tukso si Timothy na hindi ko matanggihan. Ako pa ang kumilos para pumatong dito. Napahiga na ng tuwid si Tim. Habang nasa dibdib niya ako, nakayuko at tinutugon ang halik nito. Parang kisap mata. Agad na napalitan ang atmosphere sa silid kong ito. Hawak ang isang kamay nito ang bato ko. Para makontrol ang intensidad ng halik na patuloy naming pinagsasaluhan. Ang isang kamay naman nito ay nagsisimula ng dumausdos, pataas at pababa sa hita ko. May bumubuhos pa na ulan sa labas, kaya mas lumamig ang paligid. Pero hindi ng aming mga katawan. Pakiramdam ko ay pareho kaming nagliliyab nito. Madali lang nitong nakuhang umupo, kaya ang dating pwesto ko sa dibdib nito ay napunta sa ibaba nito. At dito na po nagtatapos ang chapter 29 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.